Kamusta sa lahat? Paalala lang, tinatawag na mainit ang mga ganitong taniman dahil sa proseso ng pagkabulok ng inilagay na magaspang at pinong organikong materyales. Taon-taon itong naglalabas ng init. Dahil dito, maagang maitatanim ang mga halaman at kaya nilang tiisin ang biglang lamig, kaya't mas maaga at maganda ang ani. Ang ating taniman naman, dahil sa paggamit ng mga piraso ng tile sa bangketa, ay masasabi nating hybrid talaga dahil mayroon pa itong isang mahalagang epekto, ang pag-iipon ng bato ng init mula sa araw at paglalabas nito tuwing malamig na gabi. Sa tingin ko, napansin na ng marami kung gaano kabilis at kataas tumubo ang damo malapit sa malalaking bato. Ang papel ng bato ay ginagampanan ng mga hangganan mula sa konkretong tile. Sila ang nagsisilbing tagapagtago ng init at tagahatid ng init ng araw papaloob sa lupa. Noong nakaraang season, dito kami nagtanim ng mga halamang mahilig sa init. Ang lambot ng lupa kaya nakakakalkal ako kahit di gamitin ng paa. Bago ko ikwento kung paano ginawa ang taniman, titingnan muna natin ang ilalim nito at aalamin ang nangyari sa organikong materyales makalipas ang 6 na taon. Ngayon, gamit ang paa at isang kamay lang dahil may kamera ako sa kabila. Maraming nagtatanong kung ano ang gagawin kapag hindi na nagpapainit. Alamin natin ngayon. Upang maiwasang masaktan ang earthworm, ginagamit ko ang tinidor sa pagkuha ng lupa. Hindi namin masyadong binubungkal ang ganitong taniman dahil hindi naman kailangan. Ang ating mga maliliit na kapatid na walang gulugod, ang mga earthworm ay masayang gumagawa ng mahirap na trabahong ito para sa atin. Kasing dami ng bulate dito tulad sa compost pile. Malaki rin ang tipid natin sa hardin gamit tulad ng motoblock o cultivator. Naglalagay din kami ng mulch sa mga taniman gamit ang bagong gupit na damo sa damuhan. Sa simula, mahusay nitong pinoprotektahan ang lupa laban sa pagkatuyo at pagkatapos ay nagiging pagkain ito para sa ating mga tahimik na manggagawa. Dahil sa paglalagay ng mulch, halos hindi na kailangang diligan ang mga taniman. Ayon sa kalidad at komposisyon ng mga bakterya, naiiba ang ilalim na bahagi ng lupa kumpara sa ibabaw. Kaya't inilalagay ko ito ng hiwalay upang maibalik ito sa tamang pagkakasunod-sunod mamaya. Hindi dapat haluin o pagpalitin ang mga layer. Habang lumalalim, mas tumataba. Mga partisano o bulate, pero bihira na silang makita. Sa totoo lang, ang mga earthworm ay may kakayahang mag-regenerate ng mga nawalang bahagi, pero nagkakaiba-iba ito depende sa uri ng bulate at sa lawak ng pinsala, pati na rin sa mga kondisyon kung saan matatagpuan ang bulate. Hindi na bulate, tunay ng python. Baka rusubiki na ang mga iyon. Ayon sa pag-aaral, posible raw sa ilang uri na makabuo ng 2 bulate mula sa isang nahating halimbawa. Sa pagkakaintindi ko, pwedeng dumoble ang bulate, pero wala ng oras subukan ito. Baka masaktan pa natin ang ating mga maliliit na kapatid na marami na rin. Ang taniman ay nakaangat ng mga 30-35 cm mula sa ibabaw ng lupa. Hinuhukay ko ang lupa mga isang pala ang lalim mula sa ibabaw ng lupa. Ang mga tile ay inilatag sa ganitong simpleng paraan. Nakalubog sa lupa ang ibabang hanay ng mga 2 katlo at nakasandal dito ang ikalawang hanay. Tumama ang pala sa matigas na bagay. Mga pare, ito ang baul ng kayamanang itinago ko noong mas maganda ang panahon para sa panahong mahirap. Nangarap lang ako. Pero kung tutuusin, ito ay magaspang na organikong bagay para sa mainit at mataas na taniman. At ito ang tunay na kayamanan. Iiwan natin ang lumang baul sa dati nitong lugar at babalik sa panahong itinago ito. Noong ginagawa pa ang una nating mataas at mainit na taniman. Sinimulan ko ang lahat sa pamamagitan ng pagmamarka. Ang lupa na may damo, inilagay ko sa isang tabi at ang hinukay mula sa ilalim, inilagay ko naman sa kabilang tabi. Una, naghukay ako ng isang pala ang lalim, tapos dinagdagan ko pa ng isa pang pala sa gitna ng taniman. Base sa aking karanasan, sa ganitong taas ng taniman, hindi na kailangang maghukay ng lampas isang pala. Kung hindi, masasayang lang ang maraming organikong material. Naranasan ko na ito dati. Bilang magaspang na organikong material, ginamit ko ang mga tabla mula sa luma naming compost bin na halos sira na at kailangan ng ayusin. Pagkatapos, inilagay ko ang mga basurang kahoy na galing sa pagputol ng mga palumpong at puno sa hardin. Para mapabilis ang pagkabulok ng magaspang na organikong material, tinabunan ko ito ng humus mula sa ilalim ng compost bin. Ang unang patong na ito ang pipigil sa lamig sa lupa na makaapekto sa ating mga plano ngayong tagsibol. Tinabunan ko ng lupa, maingat na diniligan, at gumamit ng organikong material mula sa ibabaw ng compost bin. Ito ay mga damo, dahon, at iba pang basurang halaman na di pa nabubulok noong taglamig. Muli kong tinabunan ng lupa.
Maingat na diniligan at inulit pa ulit. Nakita ko sa isang banyagang video ang ideya ng paglalagay ng tile sa dalawang hanay. Ang pag-aayos ng mga tile sa isang hanay ay natatandaan ko mula sa maganda at estetikong panahong Soviet ng aking kabataan. Ganon din sa amin noon, nilalagyan ng brick ang palibot ng mga flower bed. Pagkatapos, pinipinturahan pa ang mga brick. Sunod, ginagamit ko ang maliliit na organikong bagay. Para dito, ginagamit ko ang laman ng gitnang bahagi ng compost bin. Tinatabunan ko ulit ng hinukay na lupa, dinidiligan, at inuulit pa ulit. Balik tayo sa kasalukuyan. Ito ang aming pinakamaingat na ginawa, mainit, at mataas na taniman. Sa mga sumunod, may ilang bahagi akong pinasimple. Mga bulate, dapat ay kasing haba ng palad. Magtrabaho ka, aming nakababatang kapatid. Magtrabaho ka. Naglalagay ako ng matibay na organikong material kaya nababawasan agad ang mga kahoy na basura sa bakuran. Gamit ang pag-restart ng punlaan, ipapakita ko kung paano ko ginagawa ngayon ang paggawa ng bagong mainit-init na punlaan. Ang punlaan ay 5 metro ang haba at may 2 bakal na pang-ipit sa gilid para sa tibay. Ipapakita ko mamaya kung paano ko ikinabit ang mga yon. Kapag ang punlaan ay 30 to 35 cm ang taas, mas mainam maghukay ng isang pala pababa mula sa lupa. Noong nakaraang taon, ginamit ko sa mainit na punlaan mula sa EPPS ang lahat ng tinadtad na sanga mula sa pagputol ng puno sa hardin. Dumiretso na ako sa paglalagay sa itaas ng composter matapos budburan ng lupa ang mga tabla. Bagamat ang mga awit ni Yasha Kosyaka ay nakatutok sa murang konstruksyon ng bahay sa halagang $1,000, maganda pa rin ang pagtanggap ng tao sa aming mga video tungkol sa inobasyon sa mainit at mataas na punlaan. Posible ito dahil karamihan ng nahihilig sa murang konstruksyon sa probinsya at bakasyunan ay may sariling lupa at taniman. Noong 1 taon bago ang nakaraan, gamit ang gawa naming makabagong materyales, nalutas namin ang matagal nang tumutulong balkonahe ng aming bahay. Dahil dito, sa wakas ay nagawa naming ayusin ang sala. Habang naglalagay ng masilya at nililinis ang mga pader at kisame, malungkot kong naramdaman ang malaking konsumo ng materyales at matinding hirap sa paggawa ng mga makabagong konstruksyon at pagkukumpuni. Paano ko gustong subukan gumawa ng simple at murang paliguan, batya o swimming pool gamit ang bagong paraan? Hinahanap ko ang pinakamurang paraan, pero simboliko lang ang monetization ng channel ngayon. Umaasa akong makakuha ng pondo, kaya inactivate ko ang sponsorship function sa YouTube. Nilalagyan ko ng maliliit na organikong bagay ang gitnang layer ng composter. Sa compost, may larvae at salagubang pero hindi lahat ay mapanganib sa halaman. Larvae ito ng Bronzovka na hindi kumakain ng buhay na halaman at tumutulong pa sa mga earthworm. Minsan, may nakikita kaming red-listed rhinoceros beetle at ang malalaking larvae nila sa taniman. Nakapaki-pakinabang. Maraming iba't ibang uri ng mga hayop. Ngayon, kakainin ito ng may. Isipin mo direkta sa kamay ko mismo. At tingnan mo ang mga bigote niya. Oh. Sa taglamig, nagpapahinga muna kaming mga nagtatanim. Sabi nga, ang magsasaka ay nagdiriwang tuwing taglamig. Pero pagsapit ng Abril, tapos na ang kasiyahan. Mas mainam dahan-dahan tayong bumalik sa dati para hindi makasama sa kalusugan. Tinatabunan ko ng lupa mula sa ilalim ang maliliit na organikong bagay sa compost bin. Naniniwala ako na mas mabuting huwag gawin ng biglaan o revolusyonaryo ang pagpapalit ng lahat ng taniman para hindi mapagod ng sobra, kundi dahan-dahan lang na ipatupad ang pagbabago, 1 o 2 kada taon. Ang huling patong ay nilalagay ko pa rin ang dating lupa dahil may espesyal na bakterya roon na nabubuhay lang sa ibabaw, kaya hindi ko pinapahirapan ang ating mikroskopikong kapatid. Makikita natin na hindi na kailangan ng mikroskopyo o excavator para bungkalin ang ganitong taniman. Masyadong mabilis kaya hindi naapakan ang damo. Kaunting gawain sa lupa, parang bago na ang taniman. Madali at abot kaya. Sa mga pamagat ng dating video, may mga salitang nagsasabing inililigtas ng paraang ito mula sa pagkaalipin. Tinanong ninyo, anong uri ng pagkaalipin? Mga kaibigan, mula sa totoong pagkaalipin sa pagtatanim. Madaling pantayin ang taniman gamit ang simpleng kilos, parang butika na maayos at organisado. Tinanong kung pwedeng gawing taniman ang natirang ladrilyo? Pwede. Katulad ng tanimang gawa sa tiles
na 7 taon ng gamit. Ginawa ko ang taniman bago ako gumamit ng EPPS. Kung ngayon ko ito gagawin, magdadagdag ako ng extruded polystyrene foam sa ilalim ng lupa sa labas ng tiles. Ang EPPS ay mahusay na insulator, kaya hindi lalabas ang init sa taniman. Para ito sa mga gagawa pa lang ng taniman. Hindi direktang nasa lupa ang mga tabla, kaya mas tumatagal ito kaysa sa mga tanimang gilid lang ay tabla. Mas maganda kung mas madalas itong pinturahan, hindi gaya ko na 6 na taon bago gawin. Nakabaon ang ibabang hanay ng tile kaya hindi gagalaw. Ang kahoy na balangkas ang sumusuporta sa itaas na hanay para maging matatag. Tingnan natin kung kailan ito ginawa. Sa mga kondisyon sa bukid, sa mga laban para sa ani, ang grinder na may flap disc ay isang magandang kasangkapan. Hindi nito mapapalitan ang mabibigat na kagamitan tulad ng planer o thicknesser, pero malaking tulong pa rin ito. Kung kakaunti lang ang tabla na ipoproseso, grinder ang dapat gamitin. Mas maganda ang itsura ng tablang na proseso sa ganitong paraan, parang hinubog ng kamay. Maaari mo ring alisin ang mga bevel. Pininturahan ko ito ng antiseptikong dekorasyon para mas tumagal sila. Kailangan ko ng 4 na tabla na tig-6 na metro ang haba. Ang electric jigsaw ay mobile tulad ng grinder. Hindi man kayang talunin ang circular saw, ito ay magaan at versatile. Hinati ko ang tabla at idinikit ang mga nakuha kong piraso sa buo. Pinuputol ko ang mga sulok ng 45 degrees at dinudugtong. Kahit 5 taon lang ang buhay ng mainit na taniman na may organikong materyales, hindi bumaba ang ani. Sa palagay ko, ito ay dahil sa init na naiipon mula sa palagiang pagmumulch ng pinutol na damo. Ginawa ko ang muling pag-aayos ng taniman na ito nang sadya para ipakita sa inyo, mga kaibigan, na hindi ito mahirap na proseso. Nilagyan ko ng mani ang bakal at gumawa ng 2 tulay para tumibay. May paniniwala na maraming langgam sa mataas na taniman. Nakakita ako ng ilang langgam, ngunit taliwas sa sabi ng iba, wala akong nakita kahit isang pugad ng langgam sa ilalim ng lupa. Hindi tayo ginagambala ng langgam, may sarili silang buhay. Mula sa mga tira-tirang materyales sa bubong, naggupit ako ng mga piraso para sa mga sulok. Patunay na 7 taon na ang tanimang ito. Ilalagay ko sa description ang link ng unang video nito. Patunay ang petsa ng paglalathala sa lahat. Hindi pa ito lahat. Madaling gawing greenhouse ang mga taniman na ganito. Ang ideyang ito ay mula sa matandang kapitbahay ko. Nang matapos ko ang taniman, nakita niya at tinanong kung ano ang ginawa ko. Sinabi niya na inakala niyang ito ay magiging parnik. At naisip ko, bakit hindi? Kinuha ko sa bodega ang mga arko at nag-drill ng ilang butas sa tabla. At ayun, may maliit na parnik na tayo. Nag-drill ako ng mga butas na dumadaan sa itaas at tuloy-tuloy hanggang sa mga ilalim na tabla. Sa ganitong paraan, matibay ang pagkakatayo ng mga arko. Kinuha ko ang mga video at agad gumawa ng content para sa batang YouTube channel na Mga Awit ni Yasha Kosyak. Ipinakita ko ang kakaibang luxury at ginhawa ng ganitong taniman. Hindi kinaya ng kapitbahay ko ang hirap sa pagtatanim. Ayos lang siya. Tinanggal niya ang gapos ng pagkaalipin at ibinenta ang bukirin sa mas batang kandidato. Tapos, bumili ng apartment sa lungsod. At heto naman ang mga una. Pulang kamatis sa mataas at mainit-init na taniman noong ika-26 at si Yunya Pai. Ganito naman ang pakiramdam ng mga sili sa mataas at mainit-init na taniman. Sa tingin ko, pwede at dapat tayong lumaban sa pagkaaliping ito, pero ibang paraan ang tatahakin natin. At repolyo. Sa unang season ng taniman, hindi na telepono kundi kamera na ang ginamit ko sa pagkuha. Di naglaon, lumabas na ang sarili naming mga record. Sa nakaraang video tungkol sa taniman na gawa sa pinaplastang Penoplex, marami ang nag-alala na baka hindi ito matibay at madaling mabasag, bumuka, mabaluktot o masira. Mga bata, di ako gaanong marunong magbalanse. Sa tingin ko, kitang-kita na hindi lang ito simpleng Penoplex na may fiberglass mesh, kundi mabilis gawin, makabago, at matibay na composite na materyales. Sabi nga sa Sapromat, sa $1,000 na proyekto kong bahay dito,
ginawa ang mga pader na mahalagang bahagi. Sa mataas at mainit-init na taniman na ito, ibang epekto na ang gumagana. Iiwan ko ang link ng detalyadong video sa ibaba ng video na ito. Sinabi rin ng mga nagdududa noon na hindi tatagal ang taniman na gawa sa tiles na walang semento. Nagkamali sila. Malakas ang ulan pero hindi binaha ang mataas na taniman. Nang dumating ang baha sa baryo, tumaas ang tubig ilalim ng lupa. Dahil basang-basa ang lupa, nagpasya akong huwag munang basain ang mga layer. Posibleng tanging mga taniman na lang ang matira dahil mabilis tumaas ang tubig na isa rin nilang kalamangan. Kayo ba, pag nagdidilig, umaayon sa sitwasyon? Oo, nasaan ang tubig? Ipakita. Maraming tubig. Teka, huling ganitong dami ng tubig ay mga 10 taon na ang nakalipas. O baka aso naman, syempre. Wala namang dapat ikahiya dito. Nang suriin namin, kuneho pala ang lumulutang na hayop. Pumasok siya sa dulo ng bakuran pero wala siyang makita na tuyong lugar. Nagkaroon ng drama pero naging maayos din. Nakita namin siya kinabukasan. Yung mga nasa apartment sa matataas na gusali, hindi na nila nararanasan ang karamihan sa problema ng mga nakatira sa lupa, pero hindi lahat. Sa bayan ng Iskenki, na hindi naman kalayuan sa aming baryo, nagtayo sila ng distrito ng mga 5 palapag na gusali. Mababa ang lugar kaya napapaligiran ito ng pilapil. Sa loob ng pilapil, may isang sapa na nagsisimula at dumadaloy ang tubig nito papunta sa ilog Soj. Sa tuwing umaapaw ang ilog, ginagamit ang pumping station para ilipat ang tubig ng sapa. Kitang-kita agad, hindi kanya. Hindi nakakahinayang. Dati ginagawa ito kahit maliit ang baha, pero ngayon may hindi tama. Abala ang mga lalaki sa paghahanap at paghuli ng natangay na plaka ng matatapang ngunit inosenteng driver na hindi takot sa hydrostatic shock. Maganda ang paglubog ng araw sa pabundok kahit patuloy na tumataas ang tubig. Habang nagrereklamo ang grupo ng distrito sa Viber, tuwang-tuwa ang mga bata. Hindi isinara ang sluice kaya pumasok ang tubig mula sa ilog pabalik sa sapa at naging kanal ang mga kalye. Hindi lahat makakapunta sa Venezia ngayon, kaya gumawa sila ng sariling bersyon sa Gumelsina. Baka pinangarap ng may-ari ng palasyo na tumira sa tabi ng lawa, pero kulang ang pera para bumili ng lupa sa prestihiyosong lugar. At heto na, dumating na lang bigla ang lawa. Ang mga matatanda ay laging naghahanap ng mga negatibo sa lahat ng bagay, hindi tulad ng mga bata. Pakiramdam ko, sinadya ng barangay council na pasayahin ang mga bata. Tiyak na matatandaan nila ito habang buhay. Sa mga 5 palapag na gusali, binaha lang naman ang mga basement. At ano namang masama doon, kadalasan naman ay mga hindi na kailangan na gamit lang ang nakaimbak doon. Siguro, ganito ang iniisip ng mga taga-konseho ng barangay. Mas mahalaga ang mga bata. Patok ang bota ng mangingisda. Sa basement namin, lumubog sa tubig ang unang 3 baitang ng hagdan. Ito na ang record. Sa karaniwang bota, hindi ka na makakadaan para kunin ang mga pagkain. Sa huli, nagpanik ang matatanda. Dumating ang MCHS Television. Sa ilang minuto, isinara ng diver ang sluice gate at doon natapos. Sa parehong araw, mabilis bumaba ang tubig sa ilog. Lumabas ang mabait na diver at pinahaba pa ang saya ng mga bata nang isara niya ang tubig sa Pre-Gomez-Oserni Cry. Sa Chongkak, nagtayo sila ng unang mini aquapark sa Belarus para sa mga batang outdoor, pero malamig ang tubig tuwing Abril. Sa pagtatapos, ipapakita ng aking asawa ang recipe ng Belarusian Kartopelnaya Babka. Kailangan mo ng brisket, sibuyas, 2 itlog patatas, gatas, paminta at asin. Editor. Sa nakaraang video, ipinakita ng asawa ko ang recipe ng Belarusian potato sausage na tinatawag na Bulbyanaya Peshka. May ilang manonood ng channel na Awit ni Yasha Kosyaka sa Lithuania ang tumutol sa mga komento. Hindi ito ang aming Belarusian na recipe, kundi Lithuanian. Sa kanila, Bederay ang tawag sa ulam na ito. Hindi namin layon pilitin ang pagka-Belarusian ng recipe na ito. Sa loob ng daan-daang taon, ang mga lupain ng Belarus at Lithuania ay kabilang sa iisang estado, ang dakilang prinsipado ng Lithuania.
Pagkatapos ay sa Polish-Lithuanian Commonwealth kasama ang mga Polako. At pagkatapos ay sa Imperyong Ruso at kasama ng iba't ibang mga mamamayan sa Unyong Soviet. Maaaring nakuha ng mga Lithuanian ang recipe mula sa mga kapitbahay at inangkin itong kanila. Baka pareho lang ang ulam pero magkaiba lang ang tawag natin. Laging iniuugnay ang mga Belarusian sa patatas, kaya bagay sa atin ang ulam na ito, hindi ba? Naniniwala ang mga culinary historian na sa Belarus talaga nagmula ang potato sausage o bulbinoy kishki at pati ang potato babka. Kailangang pahiran ng maigi ng mantika ang lutuan ng pato. 20 taon nang ginaganap ng mga Polish ang festival para sa sausage na ito na paborito rin nila. Kaya, para lalong pasiklabin ang internasyonal na politikang pagluluto, magpapakita kami ng isa pang recipe mula Belarus. Madali lang ito gawin at hindi na kailangan ng maraming paliwanag. Ang pangunahing kakaiba dito ay kailangan mo munang magluto ng 1.5 oras sa oven sa 180 degrees, tapos mga 2 oras pa sa 150 degrees at siguradong magiging super ang resulta.